Yung tingnan mong mga general na parang ginawang basang sisiw, pinapahiya, binubuli in front of the world, in front of cameras, na walang kalaban-laban, tapos kahit na nagsasalita in good faith, sinasabihan na nagsisinungaling tapos kulong agad. Parang kumbaga, okay, I killed many soldiers, I killed many policemen, tapos suddenly maging congressman ka. And not only just a congressman, a corrupt congressman who has the balls to disrespect the whole uniform organization, Armed Forces of the Philippines, Police, PNP, at ipapakulong ka without due process. Welcome back po sa Pilinfo TV. Once again, ang ating pong background, Puerto Galera, White Beach, sa Oriental Mindoro po yan. Pag meron nyo kayong time, pasyalan nyo para matulungan natin yung ating local tourism. At direkta rin po natin matutulungan ang ating mga kababayan dyan. Kung hindi pa ho kayo nag-subscribe, pakiclick na po ang subscribe button. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga new videos. Paki-follow nyo din po ang ating FB page, Pilinfo TV. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang Kongreso na sa ngayon daw ay pinamumugaran na ng mga terorista. Kasi naman, namamayagpag ngayon ang mga makakaliwang grupo dyan. Yung Makapili Black, si Paduano, at nagagalit ng ating mga kasandaluhan dahil sa pagpapakontempt or pagpapakulong sa mga kabaro nila. Okay, wag na po natin patagalin. Tutulungan po tayo ngayon ni June Abines, isang magaling na political commentator. Ito na po. Mismong sinisira na from inside ng mga Makabayan Black ang integrity at saka ang system ng intelligence community and security community ng PNP at Armed Forces. So sirang-sira na from inside, the Armed Forces of the Philippines and PNP should consider HOR already a terrorist organization as far as Quadcom is concerned. Kasi they are not functioning in aid of legislation. They are functioning as counterintelligence kung paano ginamit ang intelligence fund ng gobyerno to suppress a rebellion. Kita natin ngayon sa Quadcom, ginawa nilang circus yung buong bansang Pilipinas. Ginawa nilang kangaroo court ang Quadcom, ginawa nilang hound dog ang Quadcom to become a political persecutioner sa kalaban ng mga Marcos at Romualdez. Alam ng buong Pilipinong bansa na ang Quadcom ay wala silang ginagawa sa investigation, kundi i-divert yung real issue ng ating bansa. Alam ng buong Pilipino na ang purpose nila is to just persecute and eliminate the Dutertes for the 2028 election. Yung pinaka nakakagalit sa mga netizens, yung tingnan mong mga general na parang ginawang basang sisiw, pinapahiya, binubuli in front of the world, in front of cameras, na walang kalaban-laban, tapos kahit na nagsasalita in good faith, sinasabihan na nagsisinungaling tapos kulong agad. And this is not, hindi to ordinary case because yung Quadcom member na si Paduano is an ex-rebel. Mayabang siya na dati siyang Alex Bongkayaw Brigade member, which by law, he is liable and responsible by through conspiracy. Lahat ng napatay, lahat ng crime na nagawa ng Alex Bongkayaw Brigade is also, he is guilty. Yang si Congressman Paduano. Tapos, ito siya ngayon, nakapuslit through machinations ng party list, naging congressman ang ex-rebel. Walang pardon, parang kumbaga, okay, I killed many soldiers, I killed many policemen, tapos suddenly maging congressman ka. And not only just a congressman, a corrupt congressman who has the balls to disrespect the whole uniform organization, Armed Forces of the Philippines, Police, PNP, at ipapakulong ka without due process. Constitutional violation yan. Tapos hindi lang basta-basta ang pinapakulong ordinaryong tao,
matinong retired general. So, nagagalit ang mga Pilipino. Sabi ng mga kaibigan natin, mga kakilala natin, ano bang nangyari? Talaga bang walang kalaban-laban mga general natin? Binubuli lang ng ex-rebel? Nakakagalit at parang ginawang clown yung mga general natin. Tapos, bakit nung pumunta si Duterte, President Digong, tsaka si Sara, hindi nila makontempt? Yun lang mga alay. So it becomes a circus na talagang tinitest nila ang buong Pilipinong bansa to the limit. Ano ba ang kaya natin gawin? Ayan, sinampula ng general. Kung kaya nilang pagsasampalin sa harap ng buong mundo ang isang ex-general na matino, abay, wala na silang sinasanto. Kaya panawagan ng mga netizens, mga general, mga active PNP members, active generals, active PNP and armed forces, sir, ipaglaban naman natin ang dangal natin. You are mandated by law to protect the people. But if you cannot protect your honor and dignity from an ex-rebel na questionably, ang alam ko may pending warrant of arrest yan, parang iniihian ang libingan ng mga hero natin. Sir, kumilos na tayo. Ginawa nila tayong mga clown, ginawa nila tayong parang pinaglalaroan lang tayo. Wala ba tayong magawa? Kaya nga binigyan ng armed forces at saka PNP ng mga armas dyan eh. Dahil they are the force supposedly. Tapos itong si Paduano ang yabang-yabang, ipapakulong ka lang ng walang due process. Ano nangyari sa courts natin? Yun ang sentiment ng mga Pilipino. So dapat pala itong si Paduano ang nakakulong. Sa ating mga kasundaluhan at kapulisan, huwag nyo namang payagang yurakan kayo ng mga ex-rebel na katulad ni Paduano. Pati na rin yung mga makapili black. Sana yung mga kapulisan at kasundaluhan na nasa active service, kundinahin ninyo ito. Magsalita na po kayo. Tsaka it appears na nakita mo ba yung Sir Jun, yung tinawanan nila yung pag-contempt kay Colonel Grijaldo? Yung parang pinasa yung corona. Yung si Congresswoman Zamora ang nag-move to contempt. Tapos inasahan daw, sabi ni Kong Barbers na yung inasahan niya ang magpapakontempt si Congressman Paduano. Nagtawanan sila doon. Daming talagang inulan yun ng bash sa social media. At ang PNP, tila tahimik ngayon dahil aktibong opisyal itong si Colonel Grijaldo. Yun ang pinaka masamang imahe ng Quadcom na ginawa nilang circus yung entire Philippine country into a political circus. Tapos yun pang Quadcom na walang alam sa batas. At any given day, ibigyan mo yan ng basic exams ng second year law students na exams about political law. Walang papasa dyan. Dahil hindi nila alam yung mga basic rights ng tao eh. Ang alam natin sa Constitution, binigyan ng Constitution ang House of Representatives and Senate to have the power to investigate in aid of legislation. Pero napakalinaw sinabi ng Constitution, they have to give utmost respect to the human rights which is safeguarded and guaranteed by the Constitution. Tapos ito na ngayon, ang House of Representatives na ang nagiging cuddler ng ex-rebel convicted people. Hindi lang ganon, binigyan pa ng power to mock our whole institution, whole government institution. Tapos ito ngayon, ang pinakasampulan nila, mga ex-rebel, mga ex-general, ang nagko-contempt ng mga general. Opo. At saka yung Makabayan Black, Sir Jun, alam naman natin, naunang pinangalanan niya ni former President Duterte na mga kalaban ng bayan. At ngayon, silang maingay sa politika. At mukhang silang nagdidikta o nagkukumpas sa mga ganap sa mababang kapulungan dahil meron silang ginawa, nagre-react na lang yung Kongreso. So sila ngayon, itong mga Makabayan Black ngayon or Makipili Black, ang attack dog ni Tambalustay. Yes, yun ang dapat maintindihan ng armed forces natin sa PNP na ang HOR technically is no longer an organization that serves the interest of the people. They are already guilty of cuddling criminals and rebels, active rebels,
who are actively destabilizing the government at this very moment. Yung mga nakukuha ng mga party list na makabayan o makabayad ba yan or kamatayan block are used to finance the armed struggle against the government. Dapat makita yan ng mga general natin sa PNP dahil sila lang ang pinagsasabong. Imaginein mo, binubuli ka ng makabayan block na mga kadre ng NPA. Tapos parang general ka, kaya nga tinatawag ka general because you are high ranking. Tapos pinapakita ng mga makabayan block na pinapahiya nila o ipapakulong ka lang na kalaban mo. Kalaban natin to si Paduano, kalaban natin yan si Labrosas, kalaban natin yan si Acting Chair Representative, sino ba yan? O Castro. Nako mga congressman, huwag niyong hintayin na magalit ang kasundaluhan. Baka ipasaran nila yung kongreso. Very active yan. Alam ng buong Pilipinas yan. Lahat ng generation from 1980s until 90s na alam natin na yung mga intricate front organization na one way or another, connected yan. Tapos, walang ginawa ang mga PNP natin. Sir, kayo ang binigyan ng, may mga armas kayo, may mga intel funds kayo. Ang ginawa ng kalaban ng mga rebelde na nasa HOR, hinahalongkat nila paano ginamit ni Vice President how to counter intel yung mga ginagawa ng mga rebelde. Tapos yun ang hinahalongkat. Kumbaga, mismong sinisira na from inside ng mga makabayan block ang integrity at saka ang system ng intelligence community and security community ng PNP at armed forces. So sirang-sira na from inside, the armed forces of the Philippines and PNP should legislation, they are functioning as counterintelligence kung paano ginamit ang intelligence fund ng gobyerno to suppress a rebellion. So, napakapangit na talaga ng imahe ng ating Kamara ngayon o ang House of Representatives. Nagiging cuddler na sila ng mga terorista. Ang masaklap, pinapakulong pa ang mga general, pati mga nasa active service. Katulad na lang ni Colonel Hector Grijaldo. Kada hearing daw kasi malaki ang bigayan eh. Totoo ba? Nagtatanong lang naman. Ngayon, dinoble pa ang pondo ng House of Representatives. Bakit? Dodoblehin na ba? Ang dami ng mga crocs dyan, mga congressmen. Humihingi ng transparency ang mga tao pero nagbibingi-bingihan naman kayo. Sabi ni Martin Romualdez, willing daw silang maglabas ng mga resibo. Tingnan natin kung maglalabas nga. Ang problema kasi dyan sa House of Representatives, liquidation by certification lang sila. So halimbawa, gumastos ng 40 billion. Ise-certify lang yan ni Tambalustay na nagastos nila yung ganitong halaga. Walang resibo yan. Certification lang. At ang sabi ni former President Duterte, hindi naman talaga daw ino-audit yung House of Representatives. Formality lang. Parang Office of the Vice President dapat at Office of the President. Dahil nga pinagkakaisahan ngayon, hinahanapan ng butas si BP Sara. Kaya pati siya, pati yung office niya, iniimbestigahan kahit hindi naman na dapat. Okay, kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, like and share naman po. Paki-comment na rin po ninyo ang inyong saloobin para malaman natin at ng ating mga kababayan. Hanggang dito na lang po. Salamat.